natin yung binuhusan natin kahapon mga kabady. At babasain natin ng tubig. Pera hulog. Body. Tag. Oh. So yan mga buddy, good morning sa ating lahat. Ngayong umaga o ngayong araw po mga buddy ay pitas ng kalamansi. Pitas ulit ng kalamansi. At mag-spray muna tayo ng pandamo doon sa may pinagtamnan ng patola. Tsaka yung hindi natin natapos dito sa hindi natapos ni RJ dito sa gawin dito. Si RJ tsaka si Kaka ay pupunta ng Santo Domingo at bibili sila ng yero doon sa project ni Kaka doon sa bahay ng nanay ni Kaka. So possible ay mamayang makapananghali na sila makarating. Tayo muna dito mga buddy. Mag-spray muna tayo ng pandamo at sakit ng katawan ko. Okay, kami lahat na masakit ang katawan, sigurado. Basahin pa natin to. Kumbaga ano pa lang to kalutungan. Kailangan na alagaan sa tubig para hindi magbitak-bitak. Pwede na yun mga kabady, nakaapat na timba na tayo. Mamaya naman ulit ang hali para hindi mabigla yung tuyo niya sa sikat ng araw. Tanghali ulit, didiligan natin. Talagyan na tayo ng tubig para makaprepare na. Bakit tayo mag-spray? So yun mga kabady, since nakapag-slab na tayo, update ko muna kayo sa ating gastos dito sa ating pinapagawang, yung ating ginagawang farmhouse. Since nakapagbuhos na tayo ng slab, so kahapon po nagpatulong tayo kay Kuya Jun, kay Makmak, kay Kaka at kay RJ. Tapos tayo ang nagbuhos dyan. Kami 5 po ang nagbuhos. So yan na ang itsura nya. Almost 30 to 40% na yung nakatayo natin dito. Meron tayo ditong 3, 6, 9 siyam na poste. Ang ginamit po nating mga bakal dyan ay 9mm yung stirrup nya, tapos 12mm yung mga poste, tapos 10mm sa may pinaka flooring nya. Tapos dito meron din, tapos may din yan mga kabady, parang lang siya, lintel beam, kasi C-bar lang yan, kasi mababa lang naman mga kabady yung tambak nya. Almost 2 o 3 hollow blocks lang yung tambak nya. Alam ko marami nag-aabang kung magkano ang nagastos na natin dito. So bago natin yun sabihin, explain ko muna sa inyo lahat kung saan napunta yung mga expenses natin para dito sa ating pinapagawang o ginagawang farmhouse. So bakit nga ba kalahati lang yung slab at dito sa gawin na to ay wala? Okay mga buddy, explain ko sa inyo. Yan po kasing kabuuan na yan mga buddy, yan po yung gagawin kong pinakang pinakang terrace nya. Tapos ito namang bakante na to, itong walang slab na to ay prefab po. So bakit nga ba prefab yung napili natin? Bakit hindi na lang ordinaryong bahay, di ba? So syempre mga buddy, gusto ko din na kahit papano ay maiba naman. So dito sa bakante na to, dito sa walang slab na to ay prefab po yung napili ko noon pa man, bago pa man tayo magpagawa nito. Actually mga kabady, matagal ko na talaga itong pinaplano. Sabi ko hindi ko maituloy-tuloy gawa ng laging napupunta sa mga bayarin natin yung ating budget para dito. So nagdesisyon ako nung nakapag-harvest tayo,
umorder na agad ako ng materyales, tapos yung nagiging pera ko ay dito ko nilalaan mga kabady, paunti-unti. Yung pag nagkapera ako ng 10,000, 5,000, 20,000 ganyan, na-order ko na agad ng materyales para paunti-unti mayari natin. So ito ay hindi pa finish mga kabady, marami pang uubusin ito. Pero natutuwa lang akong i-share sa inyo yung naging gastos natin dito at yung progreso nitong ating ginagawa. Ang malaking portion na naubos natin dito, ayan, yung mga bakal, yung mga kahoy na yan, ginamit natin na yan. Actually mga kabady, doon sa tinibag nating kubo ay marami tayong nakuhang kahoy, yung kagaya ng pamakuan ng yero nung kubo natin dati, nagamit natin siyang pang forma. So makikita nyo konti lang yung kahoy natin na yan, ay may halaga po yan mga kabady, kasi mga good lumber po yung ginamit natin. Tapos yung iba ay gumamit na lang tayo nitong mga panukod, sanga ng puno. Pero yung mga yan, mga kahoy, mga good lumber po lahat yan. Almost nasa 100 piraso mahigit yung nagamit natin dito, pati mga forma na yan. So nagre-range ng 160 pesos kada isa. So dun pa lang malaking gastos na rin mga kabady. Simento, buhangin, at mga plywood yan, panambak, hollow blocks, alambre. So yun po mga kabady na yung nagastos natin. So patitiktikin lang natin to kahit mga 1 buwan bago natin umpisahan tong mga biga na to. Itong kasing biga na to, didiretso yan dito sa poste, tas meron pa yan dito, pinakang papatungan nung ating prefab. Tapos dito na rin tayo maglalagay sa loob ng tinoran ng kalamansi para presko. Tapos dito gagawa pa tayo dito ng lalagyan pa natin ng extension dito yan ng pinaka dirty kitchen mga kabady. Dirty kitchen dyan. Tapos yung CR natin di pa rin tapos. Actually tapos naman na yun, bubong na lang yun at saka bubong at saka pinto ang papalagay natin doon. Pagka natapos natin tong area na to, tsaka natin gagalawin yan. Hindi naman natin kayang sabay-sabay. Possible nito mga kabady after natin makapag-slab. Yan, nakapag-slab na nga tayo. At ma-continue natin to, itong mga biga na to. Yan, paikot. Possible, may stop muna tayo. Gawa na wala na tayong budget. Sa susunod naman ulit at pag nagkapera tayo, unti-untiin natin. Kahit makapag-finish muna tayo ng mga poste. Ito, papalitadahan natin yung mga poste. Yun, paunti-unti ayari natin yun. Kasi wala pa itong mga glass, wala pang second floor, wala pang bubong. Kasi may pa yan mga kabady, dudugtungan pa yan ng poste sa taas. Tapos yung pinaka barikada niya sa mga gilid, kumbaga yung pinaka grills niya. Tapos wala pa ring hagdan, nagawa pa ng hagdan doon. Pasamantala or ito muna gagamitin natin, tong kawayan na tong hagdan. Ayan ito muna. So ang total na inabot ng gastos natin dito mga kabady, sa paunti-unti natin, tumataginting na. Hindi ito eksakto mga kabady, bibigyan ko lang kayo, mahigit 100,000 na po ang naubos natin dito. So yung ihigit sa 100 ay tsaka na natin ituloy yun mga kabady. Pero mahigit 100,000 na po ang nauubos natin dito sa ginagawa nating farmhouse na to. Kasi gusto ko na kahit papano medyo maayos, tsaka medyo secure din mga kabady, at mapadali natin yung pag-monitor dito sa mga kalamansi natin. At kayo mag-alala mga kabady, pag nakaipon pa tayo, bibili tayo ng panibago natin drone para nakakapagpalipad tayo dito at nakikita natin yung buong top view ng ating kalamansian, at namamonitor din natin yung loob gamit yung drone natin. Kasi plano ko mga kabady ay pag weekend ay dito kami ng mga bata, si Commander. Ayan, kung ay dito kayo matutulog. Kasi mahaba pa yung plano ko dito mga kabady, hindi lang dito natatapos ito. Plano ko rin itong ipa-solar
dun sa pinakang taas niya. So pag ito nagkabubong, then solar naman ang kasunod para meron tayong supply ng kuryente dito. Although meron naman tayong Blue Witty. Yan, Blue Witty, shoutout po. Pero syempre iba pa rin yung meron talagang pinagkukunan ng kuryente. At the same time, pag may kuryente dito, ay magagamit din natin yon sa kalamansi. Bakit? Syempre pag nagpapatubig tayo, pwede tayong gumamit ng kuryente. So yun. At hanggang dito muna yung update ko sa inyo about sa gastos natin dito sa ating ginagawang farmhouse. At sa mga kabady po natin na gusto rin magpagawa ng ganito, alam nyo naman mga kabady na hindi biro ang pagpapagawa ng bahay. Napakagastos po talaga yan. Kaya may sasuggest ko lang, umpisahan nyo na kahit sa maliit na maliit na budget lang. Dahil pagka nandyan na yan, sigurado mapipilitan na tayo mapipilitan na tayo magtuloy-tuloy hanggang sa eto, tingnan nyo nga mga kabady, oh. Isipin nyo ba na magkakaroon tayo ng bahay dito na ganito, na wala naman sa budget talaga. Kumbaga talagang limited lang yung budget. Pero awa ng Diyos mga kabady, naislaban namin nang walang naging aberya. Meron pala naging aberya kahapon. Ito, update ko kayo. Tatanggal yung isa dito, hindi ko nalagyan ng dito ko nilagyan ng sinturon sa gitna. Hindi ko nalagyan ng sinturon dyan sa dulo, sa taas. Yan lang yung isang naging aberya. Ayan, bumuga yung halo. Ito, bukod dito, yan yung mga yan ay wala naman na. Wala, busy na kahapon mga kabady, tsaka tukod na rin. Pagod na. So yun lang muna mga kabady. Maraming salamat at abangan pa natin yung mga susunod nating project dito pag nangyari tayo dito sa slab. Pag nangyari natin baklasin to, ano yung susunod nating ipa-project. Since day 30 na tayo, so isang buwan na namin tong ginagawa. So yun muna yung update. Pag nabigaan natin to, stop muna tayo at possible poste muna ang titirahin natin para mapinish natin yung mga poste. At isa pa pala mga kabady, ito po ay walang plano, walang guhit. Kumbaga binubuo ko lang to, sa isip ko lang. Kahit di naman tayo professional mga kabady, hindi po ako magaling. Wala po tayong ganong nalalaman about sa mga guhit-guhit na sa mga bahay na ganito. Pero ito mga kabady, since kahit papano naman ay may idea tayo sa paggawa-gawa, bawat step kasi nito ay binubuo ko sa isip ko kung ano yung kalalabasan niya. Kaya sana sana maging okay. Kung hindi naman din maging okay, wala naman din problema kasi sa akin naman to eh. Kumbaga wala namang magagalit. Eka nga, kasi tayo naman yung gumagawa, tayo rin yung nagpapagawa. Kaya tingnan natin kung hanggang saan yung kayang iguhit ko sa isip ko. At sana matapos natin to ng walang aberya. At sana rin ay wala maging problema at manatili kang matibay dyan. Yun lang mga kabady. Ayan diba? Parang kailan lang naguhukay tayo sa ilalim. Parang kailan lang binabaklas natin yung dating kubo dyan. Ngayon may slab na tayo. Napakasarap sa taas mga kabady, napaka-presko doon. At saka at the same time tanaw na tanaw mo talaga lahat. Tapos yung magiging design ng bubong niyan, nakabalangkas na rin or nakabuo na rin sa isip ko kung paano at kung anong pyesa yung gagamitin natin doon sa taas. Kaya lang hindi ko muna gagalawin yun, tsaka na dito muna tayo. Balik tayo ulit sa baba. Banat mga kabady. Dito nakatanim yung patola. Kaya bago sa tumubo, spray tayo ng damo. Pang 3 days ngayon. Possible yan bukas, lalabas na yan. Bukas o sa makalawa. Ganun.
Hey, tapos tayo mga kabady. Na-spray na rin natin itong area ng lamansi. Nakalimang karga. Tapos na. Kalamansi na lang ang ating isprayan. 2 hektarya. Ay, kaya grass cutter muna natin para maganda. Pero yung kabila mga kabady manipis lang eh. Tingnan natin kung ano maganda at medyo mapapabilis tayo. Diesel engine oil. Tayo langis. Tayo ng gasolina. Mag-grass cutter tayo ng kalamansian mga kabady. Kailangan ng sprayan eh. Maraming damo sa loob ng puno. Maapektuhan yung mga sayang. Grass cutter tayo. Hindi naman ganun kakapal, pero mataas yung damo mga kabady. Manipis lang yung damo pero medyo mataas na sila. Mga 2 hanggang 3 dangkal na ang taas. Kaya grass cutter na lang natin. Mabilis lang naman din grass cutter to kasi yun nga, medyo manipis naman yung damo. Chainsaw muna tayong grass cutter at maihasa. Paniging grass cutter natin sa dulo. Check na tayo ng grass cutter mga kabady. Maiksi na yung talim natin. Magdala tayong bagong talim bukas. Masarap gamitin, malaki. Okay. Barasahan natin itong ulo mga kabady para hindi malakas mag-init. Tsaka para smooth ang ikot. Ganda sana dito mga grease gun eh. Kasi yung grease gun namin nasira. Mano-mano na lang. Malalaman naman to pagka isang block lang tayo ngayon, pwede na. Itong maliit na block dito mga kabady. Tapos bukas ulit. Ano pa daw yung dalawa sa Santo Domingo. After lunch pa daw. Bili sila yero. Sakay nila si Matt. Kolong natin. Costume mga kabady. Patapos na tayo dito sa isang area. Pag-grass cutter. Abusan ng gasolina kaya umahon tayo. At matis kayo dyan. Ay naka. Damin check. Ay, saan tayo dito mga kabady? Sunod na ito pati yung sa gilid. Ito na yung ating natrabaho. Ayan o, linis na. Ayan. Kalanganin kasing mag-spray mga kabady. Marami kasing damo-damo sa gilid-gilid ng puno na yun. Mga sanga. Ay, pag pinasukan natin ng spray, tatamaan yung bunga. Ayan, paglinis na. Ayan, sabi ko, grass cutter na lang. Hindi muna tayo ng gas. Dito na tayo. Ito. Sinasabi ko mga kabady, may mga damo dyan sa gilid. Oh. Ako saan, pag in-spray natin, tatamaan yung mga bunga at mga dahon. Kailangan yung spray eh. Oy, mga kabady. Kuha tayo mamaya ng hinog. Papauwi si Dada. Tapos natin yung isang area mga kabady. Tuturo ko sa inyo sa taas. Tayo sa taas. Nabasa ako na rin ulit ngayong hapon. Kaya ng tanghali nabasa ako na rin. Saka tayo naka isang tudling dito sa mahaba.
Ay, init. Isangan. Kaya tayo sa taas mga kabady. Tubig-tubig pa. Possible bukas mga kabady, tanggalin natin itong siding na to, yung forma sa gilid para makasingaw. Okay mga kabady, ito yung natapos natin grass cutting hanggang dito. Itong linya na to papunta doon sa dulo doon, lahat yan natapos na natin. Ayan, malinis na. So ito sa dulo doon, doon tayo hanggang sa may kalahati. Naka isang tudling tayo doon para pag pinitasan din nila, makita nila ng mabuti nasa ilalim. Iba kasi nakatago sa damo, kaya grass cutter na lang natin. So ayan pa, yung grass cutter natin maluwang-luwang pa. Ito pa lang nadali natin. 6 na puno hanggang dun. 6 na puno tapos 17 row. Tapos nakaisa tayo doon. Tsaka yung pinakagilid doon, nalinis na rin natin. Bukas na naman natin itutuloy. At hapon na mga kabady. Ayan o, mag-aalas 6 na ng hapon ang ating oras. Maliwanag lang. Sarap dito sa taas. So paano mga kabady, hanggang dito lang yung vlog natin. Maraming salamat ulit sa panonood nyo at sa wala nyo pong sawang suporta. Kita-kita na lang tayo ulit bukas. Ingat and God bless po sa ating lahat. Adjourn. Happy lang tayo mga kabady. Bye bye po.